Hindi napigilang mapangiti ng 20 anyos na si Iris nang makita niyang bukas na ang bagong supermarket sa bayan nila. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya dahil sa wakas ay hindi na niya kailangang mangibang bayan para lang bumili ng paninda nila sa tindahan nila. Hindi na niya kailangang lumayo pa dahil may malapit na siyang mabibilhan sa kanila. Doon na rin niya balak bumili ng iba pang kailangan nila. Ilang kalsada lang kasi ang layo nito sa bahay nila, kaya hindi na siya mahihirapan pa. Tumigil siya sa paglalakad sa harap ng supermarket at sinilip ang loob nun. Napakaraming tao na agad sa loob, kahit na 10:00 pa lang ng umaga. Halos mapuno na ang supermarket sa dami ng taong bumibili. Kita niya sa loob ang ilan sa mga kapitbahay nila at ang iba pa nilang kakilala. Napangiti na lang siya dahil ang laking tulong talaga nito sa lugar nila. Paalis na sana siya nang isang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak itong tray at sa loob nun ay may mga maliliit na karne na nakatusok rin sa maliit na stick. Hindi niya na itanong kung anong klaseng karne yun. Basta kumuha na lang siya ng 2 at agad na nagpasalamat. Umalis ang lalaki nang nakangiti matapos yun. Nang makabalik na ito sa loob ng supermarket, ay tsaka lang niya tinikman ang karneng kinuha niya. Nanlaki ang mga mata niya nang matikman niya ito. Sobrang nasarapan kasi siya sa lasa nito. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng lasa yun, pero nagustuhan agad niya. 2 hiwa pa lang yung kinain niya, pero masasabi na niya agad na maraming magkakagusto sa karning yun kapag natikman na nila. Napangiti agad si Iris nang maisip ang bagay na yun. Masaya siyang umalis ng supermarket at umuwi agad sa kanila para sabihin sa mama niya ang tungkol sa karning natikman niya. Dahil doon ay binigyan siya ng pambili nito para may uulamin sila mamaya. Hindi naman siya nagdalawang isip at agad na bumalik ng supermarket. Pagdating niya doon, wala yung lalaking nakita niya kanina. Wala ito sa labas. Wala rin ito sa loob ng supermarket. Napakunot tuloy ang noo niya. Paano nangyari yun? Kung dito niya mismo sa supermarket nakita ang lalaking yun, saan ito nagpunta? Sinubukan niyang tanungin ang ilang staff ng supermarket para alamin kung nasaan ang lalaki. Pero sabi ng mga ito ay wala raw silang ganong empleyado. Hindi rin daw sila namimigay ng free taste sa loob at labas ng supermarket. Sandaling natahimik si Iris dahil sa nalaman niya. Imposible. Yun lang ang nasabi niya. Hindi pwedeng mangyari yun dahil pumasok sa loob ng supermarket ang lalaki pagkatapos siya nitong bigyan ng karne kanina. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili niya. Agad na sumakit ang ulo niya kakaisip sa mga nangyari kanina. Naghintay pa siya doon ng ilang oras. Baka sakaling makita pa niya yung lalaki. Pero wala talaga. Hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Nagpabalik-balik siya sa loob at labas ng supermarket. Pero ni anino nito ay hindi na niya nakita. Napasimangot na lang si Iris nang abutin na siya ng 3:00 ng hapon pero hindi pa rin siya nakakabili ng karning natikman niya kanina. Umuwi na lang siya sa bahay nila. Pag-uwi ay sinabi niya agad sa mama niya ang nangyari. Hindi naman ito nagalit at gulay na lang daw ang ulamin nila. Noong una ay okay ito kay Iris. Pero habang lumilipas ang oras ay hinahanap-hanap na ng panlasa niya ang lasa ng karne na yun. Hindi siya mapakali. Paikot-ikot siya sa loob ng kwarto niya.
Pasilip-silip rin siya sa bintana. Sinusubukan niyang tignan kung bumalik ang lalaki sa supermarket, pero wala pa rin. Ilang saglit pa, hindi na siya nakatiis. Bumalik siya ng supermarket at hinanap ulit doon yung lalaki. Naglabas-pasok ulit siya, pero hindi pa rin niya nakita. Maya-maya, naisipan niyang mag-ikot-ikot sa paligid. Malapit na dumilim ng mga oras na yun, kaya binilisan niya ang paghahanap niya. Lahat ng sulok, kanto ay pinuntahan niya, hanggang sa makarating siya sa isang eskinita kung saan dead end na. Ang akala niya ay wala nang daanan doon, pero nagkamali siya. Dahil mula sa gilid, isang medyo may kalakihang butas ang nakita niya. Pumasok siya sa loob nun at dinala siya nito sa isang lumang bahay kung saan maraming damo sa paligid. Lumakad siya palapit sa bahay na yun. Pagkarating niya doon ay sumilip siya agad sa loob. At ganun na lang ang tuwa niya nang makita niya ang lalaking nagpa-free taste kanina. Magsasalita na sana siya nang bigla siyang matigilan nang makitang isang binata ang hila-hila nito papunta sa isang malaking lamesa. Tinali nito ang binata at binusalan ng bibig. Matapos yun, ay nanginig ang buong katawan ni Iris nang masaksihan kung paano kinatay ng lalaking yun ng binata. Hindi lang yun, dahil kinain pa nito ang mga lamang loob habang pinagpipira-piraso nito ang katawan. Halos masuka si Iris sa nakita niya. Takot na takot siya. Nadagdagan pa yun nang makita kung papaano nag-ibang anyo ang lalaki. Bigla itong naging aso. Mabilis na lumabas ito ng bahay. Dumaan ito sa bintana. Mabuti na lang at hindi siya nito napansin. Nang makalayo na ito, ay tsaka lang nakalabas si Iris sa pinagtataguan niya. Mabilis na nilisan niya ang lugar na yun at umuwi sa bahay nila. Nang makauwi siya, takang-taka siya nang makitang may nakahaing karne sa lamesa nila. Hindi niya alam kung saan yun nanggaling, dahil ang sabi ng mama niya ay gulay na lang daw ang uulamin nila. Nang tanungin niya ang mama niya, masaya nitong sinabi sa kanya na galing raw ito sa supermarket kanina. Binili raw ito sa isang lalaking nakajacket at masarap raw ang karne. Hindi napigilang masuka ni Iris sa narinig niya. Kasunod nun, isang katok mula sa pinto nila ang narinig niya. Nang buksan niya ito, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang lalaking yun, nasa labas ito ngayon ng bahay nila. Ang nakakatakot dito, hindi ito nag-iisa. Marami itong kasama. Pagtalikod niya, nabigla siya. Gulat na gulat siya nang makitang ang mama na kasama niya ay isang impostor lang pala. Dahil lang totoo, patay na ang mama niya. Kahapon pa. Pinatay ito ng lalaking yun habang pauwi ito sa kanila. At ang hindi niya alam, karne ng mama niya ang pinapa-free taste sa labas ng bagong bukas na supermarket sa bayan nila.